Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, dumako po tayo sa probinsya ng Laguna. Mainit po ang labanan dito mga kababayan sa pagkagobernador. At meron po lumabas na survey. At dikit po ang labanan mga kababayan. Sino-sino ba ang mga naglalaban dito sa Laguna sa pagkagobernador? Eto mga kababayan, silipin muna natin. Para alam po natin kung sino-sino ang mga naglalaban dyan sa probinsya ng Laguna. Okay? So ito po ang mga naglalaban, mga tumatakbo bilang gobernador sa probinsya ng Laguna. Si Agapay, Sol Aragones, Dan Fernandez, at etong si Hernandez. Ito po si Hernandez, asawa po ng incumbent governor na si Ramil Hernandez. At sila po naglalaban. So kung mapapansin ninyo, 3 babae at 1 lalaki. Yan mga kababayan. Si Hernandez ay representative po dyan po sa Laguna. So congresswoman. At si Dan Fernandez ay congressman naman. Ayan po, siya po ay nakikilala ngayon sa Quadcom. Yan po ang naglalaban. 4 po sila, Agapay, Aragones, Fernandez, Hernandez. Pero mga kababayan, ang matinding labanan po ay nangyayari between Hernandez and Fernandez. Mga kababayan, lumabas po ang survey. Bago lang po ang survey at ang resulta mga kababayan ay etong si Hernandez. Ito pong asawa ni Ramil Hernandez, incumbent governor ng Laguna, ay slightly lamang po at 29% of voter preference. So yan mga kababayan, ito basahin ko lang itong caption dito sa balita na ito mga kababayan. The race for Laguna Governor in 2025 is shaping up to be a nail biter. Makagat kuko mga kababayan. Kumbaga talagang matindi po ang labanan. Laguna Representative Ruth Mariano Hernandez at Santa Rosa Representative Dan Fernandez. Ito po are locked in a close contest. With recent surveys giving Hernandez a slight edge at 29% of voter preference. Kaya ang tanong mga kababayan, ano pipiliin ba nila? Ang isang visionary leader upang manatili itong kanilang pag-develop, itong growth diyang Laguna, o manatili sa status quo. Ibig sabihin, hindi po sila magpapalit at tuloy-tuloy lang po ang governance ng mga Hernandez dito po sa Laguna. So yan po ang tanong. Mga kababayan, at ito po ang pinag-usapan, mukhang tagilid si Dan Fernandez. Alam niyo kasi mga kababayan, marami pong humahanga kay Dan Fernandez, lalong-lalo na sila po ay miyembro ng Quadcom at talagang iniimbestigahan nila itong mga kalokohan na nangyari dito sa ating bansa at ang inimbestigahan po ng Quadcom ay itong EJK, extrajudicial killings sa panahon ni Duterte at itong Pogo. So yan po yung ginawang investigasyon ng Quadcom na halos patapos na rin mga kababayan. At doon naman sa Blue Ribbon Committee, imbestigahan naman nila etong mga anomalya dyan po sa paggastos ng confidential funds ng DepEd at ng Office of the Vice President. So maraming humanga sa mga kongresista na miyembro ng Quadcom. Pero kung marami pong humanga, marami rin po ang nagalit. Marami pong nagalit, lalong-lalo na yung mga DDS, mga Duterte supporter at talaga naman sabi ko sa inyo, kabi-kabila ang paninira dito sa mga kongresista na talagang bumabanat kay Sara Duterte. Sino-sino ba yan? Si Abante, si Joel Chua, yan lahat mga kababayan basta kumontra ka sa mga Duterte. At dami pong kumakalat na paninira, mga fake news laban dito sa mga personalidad na ito. Kaya naman si Dan Fernandez, ito mga kababayan, may post dito ang isang DDS. Ang tawag nga ng isang politiko raw si Dan Fernandez.
Ito mga kababayan, pakita ko sa inyo. Ito. Yan o. Ang sabi, mga Tagol, Laguna, vote Hernandez. Ito, yung mga DDS, expected nyo na yan na ang talagang ikakampanya nila, si Hernandez. At kasi nga mga kababayan, alam niyo na kontra sila kay Fernandez, kay Dan Fernandez kasi binabanatan itong si Duterte. So sabi mga kababayan, netong DDS, ipagpatuloy niya ang sinimulan ni Ramil Hernandez. Asawa po kasi ni Ramil Hernandez, ito yung incumbent governor. Alam niyo na gagawin ninyo, ilaglag si Dan Fernandez, politiko. O sabi, politiko raw si Dan Fernandez. Tingnan niyo yung comment, Talagang halatang-halata mga DDS. Baka basta galing sa Quadcom, wag na. Sayang ang pera ng taong bayan. Ito pa, iwasan iboto ang member ng Quadcom para di kayo magsisi. Matakaw ito sa pondo. Yan po yung mga banat ng mga DDS. Yung nagano pala, mga kababayan, yung naggawa ng survey, close race, itong One Research Philippines, Incorporated, Pulso ng Bayan, na ang nangunguna po ay si Hernandez with 29% of the votes. Ayan po mga kababayan, ang as of this moment. Sa mga panahong ito mga kababayan, Disyembre. So magbabago pa ito mga kababayan habang lumalapit ang eleksyon kasi may January, February. Saka pag pag panahon na ng kampanya, sigurado mag-iiba na yung mag-iiba na yung ranking niyan, mag-iiba na ang mga porsyento niyan. Dito na makikita ang paggalaw ng mga politiko. Sa ngayon, lamang po itong asawa ng incumbent governor. Ito pong si Laguna Representative Ruth Mariano Hernandez. At ito naman si Santa Rosa Representative Dan Fernandez na miyembro ng Quadcom ay dumidikit po dito kay Hernandez. So ang labanan mga kababayan Hernandez versus Fernandez. Tayo naman, ayoko po muna magsalita. Di natin muna pakikialaman ito. Tingnan natin kung sino po ang isisigaw ng mga taga Laguna. Pagamat mga kababayan, malapit lang tayo sa Laguna. 'Di ba? Pagkatapos lang Las Piñas, Cavite, tas Laguna sa kabila, Muntinlupa, Laguna. So malapit lang din. Kaya maganda po na makapili kayo ng magaling na governor diyan po sa inyong lugar. Ito mga kababayan, pakinggan natin itong Okay, pakinggan natin itong si Ma'am Hernandez. Ito po yung nag-file siya ng certificate of candidacy. Pakinggan nga natin mga kababayan kung ano ang sasabihin niya. Pakinggan natin yung kanyang plataforma. Kasi baka panay forma lang. Ayaw naman natin ng panay forma lang. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng kandidato. Itong asawa po ng incumbent governor. Ito pong si Hernandez, mga kababayan, pakinggan po natin. Malaking desisyon ang ating ginawa po ang paghahatid ng ating certificate of candidacy na tayo po'y kandidato bilang gobernador ng lalawigan ng Laguna. Napakaliwanag naman po ng mensahe na gusto po na. Okay, ito pong nasa kanan, yung katabi niyang lalaki, yan po yung si Governor Ramil Hernandez. Ayan po yung naging incumbent governor. Asawa niyo po yung kandidato ngayon. So pasa-pasa lang. Mga kababayan, pasa-pasa lang. Pagkatapos sa asawa, balik sa asawa. Tapos nun, balik uli sa asawa. Pag tumanda na, anak naman. Tapos kapatid. Ganun po nangyayari mga kababayan Pero sa akin wala namang problema 'yon. Kung maganda ang pagpapatakbo ng probinsya o ng lungsod, wala namang problema 'yan Basta nakakapaglingkod ka sa taong bayan, walang problema. Pero kung ang pinaglilingkuran mo lang ay yung bulsa mo, yung sarili mo, wag ka na. Dapat malagay ka sa inidoro. Okay, tuloy natin mga kababayan. Ating abot sa ating mahal na kalalawigan na tayo po ay pumili, lumalaban ang gusto po natin ipanalo patuloy ang servisyo naman sa lalawigan. Ito po ay lalo po natin palalakasin ang mga programa ng proyekto.
Guys, yung mga taga Laguna, comment nga kayo guys, yung mga taga Laguna. Gusto ko makita kung ano talaga ang gusto ng mga taga Laguna. Mag-comment po kayo at pagkatapos naman po ay tingnan natin. Susunod na video kung may pagkakataon. Basahin natin yung mga comment. Sino ba gusto ninyo? Hernandez o Fernandez? Kasi sa ngayon, lamang po si Hernandez. Gusto natin marinig ang pulso ng ating mga kababayan dyan sa Laguna. Saka sa isulat nyo na rin, kung magko-comment kayo, maganda ba ang pagpapatakbo ni Ramil Hernandez dyan sa Laguna? Comment nyo po guys, comment nyo po para malaman ng ating mga katoits na mga taga-ibang lugar. Comment po kayo mga taga-Laguna. At baka pwede rin na rin, total, nandito na tayo, pa-like and share na rin po. Mga kababayan, itong ating live stream. Live stream di pala. Nasanay ako live stream, di pala ako naka-live stream. Itong recorded video natin guys, baka pwede naman pong pa-like po at i-share na rin nyo po. Itong ating video. Okay, back to you ma'am. May malasakit na pagiging kulang sa akin. Salamat po. Okay, ano po ang magpapatuloy natin lalo na pinuputukan sa bilang may bakit ito. Ngayong kayo ang nalulugan ng ano po kayo, lalo na ako po naniniwala na ang turismo po ay matinang na hindi po nakikitulong. Ano po para isulong ang kaunlaran ng ating lalawigan. So talaga po palalakasin natin ng turismo. Ngayon po nasimulan na natin through our campaign na Love Laguna. So we'll make sure na lahat ng bayan, lungsod, ang mga festivals nila, pangunahing produkto, tourist spots and destinations, kikilalanin nila po sa ating bansa, hindi sa buong mundo. Kalbari po mula sa Pedro sa Santa Maria, hindi sa mga panahon, bagyo at kalamitan. Ang pangako sa San Pedro sa Santa Maria. Ano po ay yung programa para dito? Huwag po kayong mag-alala, mayroon naman tayo mga magagaling ating na department heads na tayo po ay makikipagtulungan together with cities and municipalities around the province. And of course po, ang ating engineering office, at pagnayan sila po ng engineering offices ng ating mabayan po sa province. Ayusin po natin po mga road networks, at we will address kung ano po ang pwede kong gawin natin para mag-ibsan ang mga pagbahalan. Po ayusin po natin. Okay, so yan lang, okay na yan. At least pinarinig ko lang sa inyo yung ilang mga gustong mangyari, mga plataforma ni Mrs. Hernandez, isa pong kandidato sa pagkagobernador. At ayan, mga kababayan, na-update na ko lang kayo. At least alam niyo ang nangyari po dyan sa Laguna, medyo tagilid po. Si Dan Fernandez dito po sa Labanan, dyan po sa Laguna. At tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ang momentum ng mga Hernandez o mababago ba itong porsyentong ito. Baka habang papalapit itong eleksyon, baka magbago. Baka lumamang si Fernandez. So, hindi natin alam. Nasa nasa kamay po yan ng mga kababayan nating mga taga Laguna. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.